our little donation can make a difference, not only for the community and eventually for our nation. Alam niyo po, sa Faith Family Christian School, hindi lamang po isang tao ang nagmamay-ari. It is the church school. School po ito ng church, so we need to support it dahil ang ating pong vision and mission is the same bilang sister group of ministry ng Faith Family Church at Faith Family Foundation. And that is to show God's love in a practical way through acts of kindness without strings attached. At ang act of kindness na sinasabi po natin ay yung magbigay po ng scholarship to our elementary school students. Nakalulungkot po sa ating community na nakikita po natin ang mga bata na nag-enjoy ng private education, yung mga parents lang po na can afford o talagang iginagapang sila para makabayad po ng tuition fee. Kaya po kami sa Faith Family Christian School ay talagang binigyan po ng pasanin o ng burden ng Panginoon na mag-open po ng ating pintuan sa mga bata, poor but deserving students, na makapag-aral po sila in a private setting, in a private school, kahit po wala pong pampaaral. And that is through the Legacy Scholarship Program. Maraming salamat po kahit sa ating mga online attenders na nagbigay. Ang inyo pong tulong ay tunay na magiging concrete na tanim, hindi lamang po sa ating community but eventually for nation building. Kasi ito pong mga batang ating aalagaan from preschool to high school to college, napaka-grand po ng dream ng Faith Family Christian School na talaga pong maging educational arm ng church na ito. Nakita po namin kung gaano ka-powerful ang influence ng Christian education sa mga bata. Biruin nyo yung 5-day na vacation Bible school na nagkukulminate sa graduation nila. Nakita na po natin ang kaibahan ng mga batang umaten ng ang tawag ito, Bible study at ng ating Sunday school na pinapangaralan po natin sila o tinataniman natin sila ng salita ng Diyos. Kahit po yung mga umaattend sa atin sa Sunday school, biruin nyo 1 oras lang ang ini-invest natin sa buhay nila. Pero napakaganda po ng feedback ng kanilang mga guro at mga advisor nila dahil yung pong mga bata natin na sanay pong umattend ng Sunday school at sanay pong umupo sa ating mga lessons, sila po yung most behaved. Sila po yung mahaba yung attention span. At sila po yung mga obedient at compliant sa kanilang mga teachers. Kaya naisip namin, kung sa sandaling ini-invest natin sa buhay nila, ay ganun na po ang effect. What more kung sila po ay talagang inu-nurture natin sa ating school? Talaga pong magkakaroon ng dramatic change sa kanilang character. At ito po yung magiging contribution natin sa nation building. Hindi pa po huli ang lahat. Kung kayo po ay gusto magbigay para po sa Faith Family Christian School Legacy Scholarship Program, you can always do so by approaching ang akin pong assistant administrator, si Miss Jenna Manabat, para po sa inyong mga donations. Maraming salamat po at magsisimula na po akong mag-lecture. Di pa pala ako nagsimula nun. Our year of prosperous hope is really a very, ang tawag dito, fruitful year para sa atin. Kasi alam niyo po, may kasabihan ng mga Pilipino, habang buhay, may pag-asa. Sino po nakarinig na nung kasabihang yon? Okay. Pero nais ko pong ipamanhik sa inyo mga kapatid na yung opposite nun ay tama din po. Mas tama, biblically speaking. Anong ibig ko sabihin? Habang may pag-asa, may buhay. Nakikita niyo po yung mga nagsusuicide o yung mga nag-aamok, yung mga tawag natin nagiging desperado dahil nawawalan na po sila ng pag-asa, di ba? So, kung ito pong pag-asang ito ay ilalagak natin ayon sa ipinapangako ng salita ng Diyos,
ay makaasa po tayo ng isang masaganang kinabukasan. Kaya itong 2024 ay atin pong tinag na Year of Prosperous Hope. Sa ating po mga pag-aaral ay meron po tayong series of message na nagmula po sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, Galatians chapter 5. At ang pamagat po nito ay ang The Fruit of the Holy Spirit. Alam niyo mga kapatid, nung tayo po ay tumanggap sa Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas na ating buhay, marami pong kaloob, marami pong regalo ang package na inilagak ng Diyos sa ating buhay. At ang isa dyan ay ang banal na Espiritu. Siya po yung selyo na nagpapatunay ng ating kaligtasan. At higit sa lahat, siya po yung ating magiging katuwang para magkaroon po ng panibagong katauhan ang ating buhay at magkaroon po tayo ng transformation. Sabi po sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Behold, the old is gone and the new has come. Ang sino mang na kay Kristo ay isang bagong nilalang na at ang lahat ng bagay na lumipas, na luma ay lumipas na at ngayon ay bago na tayong nilalang. At bilang bagong nilalang, napakalaki pong impluensya at role ng Banal na Espiritu para tayo po ay i-transform sa ating character, sa ating pag-iisip, at sa ating pananalita ng Banal na Espiritu upang ito ay maging journey natin in this lifetime and in the end, maging kawangis tayo ni Kristo. Christ-likeness. Ito po ang goal ng Holy Spirit sa pagtatanim niya sa atin at tayo po ay aani ng bunga na ang tawag ay fruit of the Spirit. Nagsimula po tayo sa love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, at ngayon naman po, ang second to the last ay gentleness. Galatians 5:22, tayo po tumayong lahat, basahin po natin ang salita ng Diyos. Galatians 5:22, New American Standard Bible, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Magandang balita, Biblia. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ganito. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos at aming amang nasa langit, simula po nang kayo ay dumating sa aming buhay, tunay na hindi po matigil-tigil ang aming pasasalamat sapagkat alam po namin, Panginoon, na kayo ang nagbigay ng kahalaga, ng worthiness, Lord, ng value sa buhay namin. At tunay na bawat umaga, nagpapasalamat kami na kasama po kami sa inyong wake up list, Lord. At patuloy po namin ipinapayag ng inyong pag-ibig sa amin, di nagmamaliw, ang inyong kahabagay di napaparam, katulad ng umagang parating sariwa, tunay po na kayo'y matapat. At maraming salamat po sa idiniposito niyong banal na Espiritu sa aming buhay na siya pong nagli-lead sa amin, Panginoon, nang sa gayon ay maisapamuhay namin ang fruit of the Spirit na walang iba kundi ang character of Christ-likeness na gusto nyo pong mahubog sa aming pagkatao upang sa gayon ay maging kalugod-lugod kami sa inyong harapan at maging kapaki-pakinabang kami sa inyong ubasan at higit sa lahat ay maging papapala kami sa aming kapwa. Maraming salamat po, Ama. Sa umagang ito ay buksan mo po, Banal na Espiritu, ang aming spirito na tumanggap po ng katuruan mula sa inyo. Paliwanagin mong salita ng Diyos sa amin, nang sa gayon ay lalo naming maunawaan kung gaano kalawak at kahaba, kung gaano kalalim at kataas ang pag-ibig ni Kristo Jesus para sa aming lahat, na kung saan kami nananalangin sa kanyang matamis na pangalan. Amen. Tayo po'y makaupo na.
Gentleness, it is a mildness of manners or disposition. It is the supernatural ability in the Spirit's power not to demand control or be extreme in our responses. Katulad nga po nung Tagalog version niya, kahinahunan, no? So, meron akong nabasa sa Facebook, ang pangalan ng kanilang samahan ay Kalmagang. So, ngayong umagang ito, tayo po'y magiging kalmagang. Oo, yung mahinahon, no? Hindi po tayo nabibigla pag tayo ay dinaratnan ng mga bagay na hindi kaiga-igaya sa ating buhay. Ang gentleness po sa original lengguwahe, sa pagkakasulat ng Bible in Greek, ay prautis. Yan, sa prautis, no? At ngayong umagang ito, ang pamagat ng ating pag-aaralan ay our prosperous hope with the fruit of gentleness in our life. So ano po yung napakagandang pag-asa na pinapangako sa atin ng salita ng Diyos kung tayo po ay mahinahon. Ang ating masaganang pag-asa sa kahinahunang bunga ng Banal na Espiritu sa ating buhay. So tanungin niyo po yung katabi niyo, handa ka na bang makinig? Oh, may lapis at ballpen ka ba? Oh, huli na. Huling tanong. Okay lang bang sikuhin kita pag ikaw ay natutulog? Oo. Sabihin mo, kung hindi okay, sorry na lang. Sisikuhin pa rin kita. Okay. Number 1, we manifest gentleness in the way we talk. Oo. So, makikita po natin yung kahinahunan na ipapakita natin ang pagiging mahinahon sa paraan ng ating pananalita. Alam niyo po, sabi sa 1 Peter 3:15, instead, you must worship Christ as Lord of your life, and if someone asks about your hope as a believer, always be ready to explain it. Oh. Tayo pong mga anak ng Diyos o yung mga tinatawag nilang born against, usually, ay minsan tayo po'y pinipuloso po, no? Sigurado ka ba ligtas ka? Ang galing mo naman. Mas mabait ka ba sa akin? Oo. So, nagkakaroon po tayo ng pagdidiscuss, pagtatalo-talo. Eh, hindi naman Diyos si Christ, eh. Di ba tao lang siya? So, bakit mo sinasabing Lord siya? So, ang tawag dito, yung mga ganong discussion, ano? Sabi ng Bible, ang kahinahunan po ay pagpapakita na pwede po nating sagutin yung mga yan nang hindi po tayo nakikipagtalo, no? Kasi sa verse 16, ito po sinabi, but do this in a gentle and respectful way. Keep your conscience clear. Then if people speak against you, they will be ashamed when they see what a good life you live because you belong to Christ. So makikita po natin dito mga kapatid na ang pagiging mahinawan, hindi po kahinahan. Kasi minsan, nami-misinterpret natin, nami-misunderstood natin na pag tayo po'y kalma, ay tayo po ay weakling. Pero ang totoo niyan, yung paraan ng ating pananalita ang nababago lamang, no? Sa paraan ng ating pananalita, napakalaking bagay po yung tono ng ating boses. Kailangan po hindi tayo pasigaw. At isang practical way para hindi po tayo sumisigaw, lumapit po tayo sa kinakausap natin. May tama ba ako? Minsan, kaya tayo nagsisigawan, alam mo yun, di ka man lang mag-effort na humakbang ng dalawa para sabihin sa kanya na, okay na, kain na tayo. So anong ginagawa natin para makatipid tayo ng dalawang hakbang? Kain na! Oo, no? So wala po tayong gentleness, no? Sa ang tawag dito. Natatandaan ko, one time yung anak ko nung maliit pa, tago natin siya sa pangalang Tricia. Oo, sabi ko, Tricia, call daddy, sabi ko sa kanya. We're going to eat. Sabi niya, Daddy, we're going to eat. Sabi niya, Tricia, call louder. Sabi ko, call louder, sabi niya. Daddy, call louder, sabi niya. Naalala mo yun, anak? Hindi na. Okay, buti na lang din niya naalala. So, yung mga practical step para po mai-exercise natin yung kahinahunan. Ang tawag dito,
yung tone of voice ay napaka-importante po na talagang hindi natin siya itataas kasi uncomfortable yung ang kausap natin ay laging pasigaw at laging pagalit. Oo, galit yun. 'Di ba, no? So, kailangan talaga na mag-explain tayo. Hindi naman ibig sabihin yan, pag pinagsabihan tayo, tatalungko ka na lang, hindi na naman naiintindihan yung kalagayan ko. Hindi mo naman kasi pinaliwanag. 'Di ba? Pag ako po ay kailangang magpaliwanag, magpapaliwanag ako minsan. Pero hindi po ako makikipagtalo. Like one time, may umupo po sa akin na isang ibang sekta, at yun nga po, sabi niya, paano ka naman nakakasiguro si Kristo ay Diyos? Di ba tao lang siya? Sabi, eto yung mga patunay na siya ay Diyos, sabi ko. Kasi, ang tawag dito, tumanggap siya ng worship, at ang tawag sa kanya ay Son of God, at ang stature niya bilang Son of God ay parang Diyos na rin. And dami niya alam sa scripture. O sabi niya, sige, ikaw na. Hindi ko sinabi yon. Tumahimik na po ako. Basta nasabi ko lang yung kailangan ko sabihin. Hindi naman ibig sabihin na tayo po ay gentle, hindi na po tayo magsasalita. Magsasalita pa rin tayo, pero hindi po tayo makikipagtalo. And always, yung tone ng boses natin mababa. Okay? Napaka-importante din po na bantayan natin yung ating mga gesture. Kasi alam niyo po, sa Pilipino, lalo na, yung nanduduro na ganyan ay napaka-offensive. Oo, pag may nanduduro po sa akin, kinukuha ko yung daliri niya at ibinabalik ko sa kanya, ganyan gawin mo. Sabi mo sa kanya. Si Jackie Chan, di ba? Lagi nakaganyan. Kasi po ito ay nakaka-insulto. So, iwasan po natin yung mga gesture natin na hindi po nagbibigay ng comfort at ang tawag dito ng feeling of comfort sa mga tao. Gentleness makes others more willing to listen to you. Balikan po natin yung verse 16, sabi rito, but do this in a gentle and respectful way, keep your conscience clear, then if people speak against you, they will be ashamed when they see what a good life you live because you belong to Christ. Oo. So, minsan, hindi lang po dahil may bad breath tayo, kaya ayaw makinig ng mga tao sa atin. Baka naman, nagiging offensive po tayo magsalita sa kanila. Na imbis na i-encourage sila, minsan maganda naman yung gusto nating sabihin. Pero maniwala kayo sa akin na yung words, 35% lamang po yun nung mensahe o yung pakikipag-ugnayan o yung communication na pinaparating natin sa isang tao. Kahit gaano kaganda yung sinasabi natin, kahit gaano ka-sincere yung desire natin na mag-share ng ating 2 cents worth of opinion, kung ito po ay offensive ang dating sa ating mga kinakausap, hindi rin po nila tayo pakikinggan. Alam niyo po yun? Hindi natin alam, may power po yung mga tao na kahit nakatingin sa atin, naka-shut off yung ear nila. Bakit ko alam yan? Ginagawa ko rin yan. Pag ako'y tinutungayawan, sinasara ko talaga yung tenga ko, no? Para hindi ko na po marinig. Kasi ayoko rin naman na hindi ko rin iaalaw na bastusin mo ko. No? Although gentle ako, pero hindi lahat ng basura na ibibigay mo sa akin, tatanggapin ko. Kaya sinashut off ko yung ear ko. And I'm sure ginagawa po yan sa atin ng mga tao pag hindi po maganda ang pananalita natin sa kanila. May natututunan, ano? So, sabi rin po sa Proverbs 15 verse 1, a gentle answer turns away wrath. Okay? Say with me, a gentle answer. Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng poot. Ngunit lalong nakakapanggalit ang pabalang na sagot. So, intindihin po natin yun, ano? Pag tayo po ay, kinausap, nasa na naman yung ballpen ko, inira mo na naman kanina, tapos hindi mo binabalik. Binalik ko na.
Ikaw pa, galit ka na nangiram. Kung sinagot mo siya ng, kuya, ayan sa dibdib mo, di ba binigdib ko na? Di ba? Di ba? So, nadi-disarm natin yung mga tao pag, gentle yung sagot natin. Malumanay, mahinahon. Hindi po tayo nagtataas ng boses, no? Number 2, we manifest gentleness in our conduct or behavior. So hindi lamang po ito sa sinasabi natin, yun din pong mga actuations natin o yung ginagawa natin. Sabi po rito sa 2 Timothy chapter 2, verse 24, and the Lord's servant must not be quarrelsome, but kind to everyone, able to teach, patiently enduring evil, correcting his opponents with gentleness. God may perhaps grant them repentance, leading to a knowledge of the truth. Hindi dapat nakikipag-away ang nagsiserve sa Panginoon. Dapat mabait siya sa lahat, magaling at mapagpasensyang teacher. Dapat kalmado siya. Sabi ko na sa inyo, baby, kalma. Kalma. Dapat kalmado siya magsalita pag kinokorek niya yung mga kumakalaban sa kanya. Kasi malay natin, bigyan sila ng Diyos ng chance na magsisi at malaman ang katotohanan. Alam niyo po, ang saya po magtrabaho sa HOA. Iba't ibang tao po yung nakaka-meet ko, no? So one time, meron pong isang complainant na nagpunta, tagalabas siya, pero nagka-problema siya nung pumasok siya sa village, no? At to add insult to the injury, bukod sa complaint niya, na-switch pa nung guard yung ID niya sa isang panda, ang tawag doon? Food delivery, no? So, mula umaga, alas 10, nandun na ako. At hindi ako tumigil ang pag-ayos sa problema niya, no? At nung nalaman ko na nawawala yung ID niya, nangako ako sa kanya na, ang tawag dito, nangangako ako sa iyo, sabi ko, ibabalik yung ID mo. No? Tapos nalipasan na po ako ng gutom, nabot ako ng alas 8 ng gabi. Oo. Tapos nung kauli-ulihan na napirmahan ko ng lahat, nabigyan ko na siya ng endorsement at naipasa ko na yung transmittal letter na sa isang malinis na envelope, inabot ko sa kanila, ito po ang sagot sa akin. You know, whenever I enter a village, I feel unsafe. Sabi niya sa akin, sabi ko, napanganga ko, pero sabi ko sa kanya, oh well, hindi ko sabi yun. Sabi ko, you are entitled to your own opinion. Now, if you will excuse me, I'll just finish my work. Tapos, lumayo na po ako. Walang away kung hindi ka makikipag-away. Ang sabi po ng Bible, Romans 12, as far as it is dependent or depending on us, as far as it depends on us, be at peace with everyone. Oo. At napatunayan ko po yan, no? Name it, I have it. Lahat ng klase ng kapitbahay, nagkameron na po ako. Kasi yung mga bahay na nakapaligid sa akin, mga rented out. So, hindi ho yung may-ari ang aking kasalamuha every now and then. Iba-iba po yung taong kasalamuha ko. Maniwala po kayo, may nagtapon na ng malunggay. Hindi yung malunggay, buti sana kung yung bunga, no? Saka yung dahon, pwede ka pa magmunggo. Hindi po yung katawan. Oo, talagang in-effort niyang putulin para itapon sa bakuran ko. Kawawa naman siya. So, ang ginawa ko, dinampot ko yun. Sabi ko, gusto mo ng away? Sorry, hindi ako nakipag-away. Nilagay ko sa basurahan. O, di walang away. Mga kapatid, hindi po kahinaan ang lumayo sa away. Be gentle. Ito po isang, ang tawag dito, quality ng Holy Spirit na talagang kailangan ng maraming Pilipino. Dahil po, ang init ng panahon dito sa Pilipinas, ang dali pong uminit ng ulo ng mga tao. Kaya tayong mga
nasa Panginoon, magpakita po tayo ng kahinahunan. Dahil sabi ng Bible, tayo po ang asin at ilaw ng sanlibutan. We need to make a difference. Kung pareho po natin yung ibang tao na madaling magalit at papatulan natin sila sa level nila, wala na pong magiging asin at ilaw ng sanlibutan. Puro po tayo mga taal, volcano na bigla na lang sumasabog. 1 Timothy 3, chapter 3. Not a drunkard, not violent, but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. Magiging malupit sila, walang awa, naninira ng reputasyon ng iba, walang kontrol sa sarili, marahas, at ayaw sa mabuti. So, hindi po tayo dapat na maging ganon. We need to be gentle. Kahit anong iba to sa atin, we can always choose our response. I've always said this and I will say it again. Ang isang away, 90% po ay ang lahat ng ginagawa sa atin, hindi natin kontrolado. Kasi 90% po ay galing sa ibang tao. Pero, yung ating pong, rather 10%, baligtad. 10% po yung galing sa ibang tao. Yung 90% po galing sa ating response sa kanila. So kung makokontrol po natin ang ating galit, no? Ang ating kahinahunan, tayo po ay pwedeng mabuhay ng mapayapa, na wala po tayong inaaway. Mga kapatid, na-prove po ng medicine na ang mga madaling mamatay, yung mga may sakit sa puso, yung mga mataas ang high blood. Ay, may mababang high blood ba? Oo, mataas na high blood. At ang number 1 pong pumapatay sa mga Pinoy ay sakit sa puso. Alam natin yan, hypertension. Napakalaking factor ng anger o ng galit sa pagkakaroon po ng hypertension, pagkakaroon ng high blood, at pagkakaroon po ng sakit sa puso. Kung gusto po nating mabuhay ng mahaba, ay pag-aralan po natin maging mahinahon. Dahil hindi po ito karuwagan. Tayo rin po ang magbe-benefit nito. Dahil kung hindi po tayo madaling magalit, ay yung mga muscles po natin hindi sila masa-stress at magiging relax po sila. Number 3, ano po ang ating magiging benefit kung tayo po ay magpapakita ng kahinahunan, no? Maigsi lang po message ko. Ano ang pakinabang natin sa pagiging mahinahon? In other words, 3 po itong isi-share ko, 3.1. Ang gentleness po, ang pagiging mahinahon, helps us gain others' trust and respect, makes others want to listen to us. Oo. Aanihin natin ng respeto na ibang tao at gugustuhin nilang makinig sa atin. A gentle demeanor can make others feel respected and valued. Sabi po sa Proverbs 15 verse 4, gentle words are a tree of life. A deceitful tongue crushes the spirit. Ang malumanay na pananalita ay nakakapagpasigla ng kalooban ng tao. Ngunit ang masakit na salita ay nakakasugat sa puso. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, examinin po natin minsan, bakit po tayo iniiwasan ng ibang tao? Wala naman tayong bad breath. At araw-araw man tayo naliligo, wala naman tayong body odor, BO, no? Baka po yung ating bibig ang medyo problema. Sino po bang gustong kumausap sa atin kung puro po discouragement ang lumalabas sa bibig natin? Sino po bang gustong kumausap sa atin kung puro po pintas ang naririnig sa atin? Siyempre po, hindi naman po ibig sabihin na hindi na tayo magsasalita sa mali. Hindi ko po sinasabi yan. Kung hindi, kailangan po unang-una ilagay natin sa lugar. Wag na wag ho tayong mamamahiya ng tao. Wag ho natin silang pagsasabihan sa harap ng maraming tao. Sabi po sa Bible, kung meron po tayong nakitang pagkakamali ng iba, ay
papasukin nyo po, ay ang tawag dito, kausapin po natin ng personal at i-point out natin sa kanilang mali nila. Ngayon, kung di sila makinig, tatawag tayo ng witness. Halika ate, may pupuntahan tayo, pagsasabihan natin. Ngayon, kung hindi nakinig, edi wag na natin pakinggan din, wag na natin kausapin. Kasi nagmamalasakit lang naman tayo. Hindi natin ikayayaman at hindi rin natin ikahihirap kundi sila makinig sa atin. Tama ba yon? So, ngayong umagang ito, nais ko po kayong bigyan ng praktikal na paraan kung paano po natin ma-exercise itong kahinahunan na fruit of the Holy Spirit. Ngayon, kung tayo po ay madaling magalit, so trigger. Sino po rito madaling matrigger? Oo. O, ako na lang po haamin. Ako po madaling matrigger. Oo. So, bale, ang natutunan ko po sa pagiging madaling matrigger, eto, yung sinabi po ni King David, lagi ko pong na-apply yan. Oo. So, ano yung sinabi ni King David? Search me, O Lord, and see if there is any iniquity in my heart. Kasi madalas po, pag tayo po'y kinokorek, pag tayo po'y pinapagalitan, pag tayo po'y pinagsasabihan, ang una po nating response ay defensive. Ay, hindi naman ako ganun. Diba? Pero ang sabi ni King David, kung tayo daw po'y pinagsasabihan at kinokorek, i-treasure natin o ituring natin na ito ay galing sa Panginoon. At kung galing sa Panginoon, hindi tayo agad magre-react. So pag sinabi yan, ako'y pastora, ha? Oo, bakit ganyan ka? Oo, kahit pinapawisan, ganda-ganda mo. Hindi, joke lang. Pastora, ako yata yung pinaringgan mo kanina. Oo, sabi niya. Tapos, hindi kita pinakaringgan, ha? Hindi ako yun. Pero mag-reserve tayo. Pag merong ganong word na binigay sa atin, huwag muna tayong sasagot. Sasabihin natin, Lord, ganun ba talaga ako? Search me, O Lord. Baka nga, totoo, na pabiro ko lang sinabi, pero gusto ko talaga siyang paringgan. Diba? So search me, O Lord, and see if there's iniquity in my life. Kasi alam niyo mga kapatid, ang natutunan ko sa buhay, hindi naman palaging tama ako, mali ka. O mali ako, tama ka. Pwede naman na pwede tayong parehong tama. According to our point of view. Alam niyo ba kung bakit may 4 na gospel? Lahat sila tama. Pero yung posisyon nila iba-iba. Kumbaga, meron ka nakitang nag-aaway, no? Tapos ikaw nasa taas ka ng puno. Tapos sabi mo, may 2 lalaking nag-aaway. Oo. May 4 na lalaking nag-aaway. Sabi naman nung nasa baba, may 2 lalaking nag-aaway. No, yung pala, hawak nung isa yung isa, hawak nung isa-isa, di 4 yung tingin nung nasa taas. Mas maganda pwesto niya, no? Nagdamay-damayan. So, nagkasuntukan silang 4. Pero ang totoo, ang nakita lang nung 2, yung 2 nagigirian, doon nasa baba. Pwede naman na pareho tayong tama. You know what I mean? No, sinabi nung isa, nakita ko to sa Facebook, no? Nagtatalo yung 2 partido sa nakita nilang kulay. Sabi nung isa, black. Sabi nung ita, white. Nung tumingin sa gitna, black and white pala, no? O kasi nakaganon siya, so ang kita lang niya si black. Nakaganon siya, kita lang niya si white. Yung nandun sa gitna, nakita niya, hello, na kayo magtalo, parehong black and white. Yun pong ibig ko sabihin, give an allowance to others. Sinabi rin po ito ni Apostol Pablo, hindi ho tayo kagalingan palagi. Hindi ho laging tayo yung tama. Pwede naman na pareho tayong tama, di ba? Pwede ba yon? Okay lang ba? Can you take it na tama din siya? Yes. Can you take it na tama din siya? Alam nyo, nung meron akong kaaway, tapos nung pinag-pray ko siya, ang sinabi ni Lord sa akin imbis nang in-expect ko, sige anak, ako bala dyan, gaganti kita. Ang sinabi ni Lord sa akin ay, ipag-pray mo na ma-save siya. Naisip ko, o nga naman, ako lang bang mahal ni Kristo? Hindi.
Mahal din niya yung mga nagkasala. So when God asks us to pray for our enemies, give an allowance to God. Mahal ko din yun eh. So kailangan pag-pray mo din siya. Alam niyo po si King Solomon, nung siya po ay humingi ng gift kay God upon the offer of God, di ba sabi ni God sa kanya after dedicating the temple, humingi ka, anong gusto mo? Tapos sabi ni King Solomon, Lord, bigyan mo po ako ng wisdom. Kasi ang laki po nitong kaharian na to, hindi ko po kayang pangunahan. Hindi ko po kayang i-lead. Sabi niya, alam niyo sagot ni Lord, dahil yan ang hiningi mo, at hindi mo hiningi ang kapahamakan ng mga enemies mo, bibigyan kita ng more than anything else. At alam niyo po mga kapatid, wisdom lang hiningi ni Solomon. Pero kung babasahin niyo po yung history ng Israel, si King Solomon po ang tinuturing na sa kanyang pamumuno ay nagkaroon po ng golden age sa Israel. At pinarami niya yung ginto, ang pilak, ang pagkain, wala pong nagutom sa kaharian niya nung kapanahunan na siya po ay naglilingkod. Ganyan po ang ating Panginoon. Kasi alam niyo, sa totoo lang, pag tayo nag-pray para sa kapahamakan nating kapwa, pwedeng pakinggan ng Diyos yun, ano? Yes, I believe so. Kaya nga, pag ako ay may umaagrabyado sa akin, I am very careful not to pray against that person. Kasi you're the apple of God's eye, pwede kanyang pakinggan. Pero, kaya sabi ni God, I'm glad hindi mo na hiningi yan, anak, ng kapahamakan ng iyong makaway. Kasi pahihirapan mo lang si Lord. Mahal na mahal ka ni Lord, pero mahal din niya itong naliligaw ng landas. Do you get what I mean? So, God is in the tension of granting your prayer and extending grace on the person na pinag-pray mo. Kaya, wag na natin pahirapan si Lord. Mahalin natin makaaway. Kasi hindi tayo judge. And dahil hindi tayo judge, hindi tayo ang karapat-dapat na maghusga sa ating kapwa. Pastora, grabe yung ginawa niya sa akin. Nunuro niya ako mula ulo hanggang paa. O, nabawasan bang ganda mo? Hindi naman po. O, di okay na. Diba? Ibalato na po natin ang ating mga kaaway sa Panginoon. Kasi, makasalanan din naman tayo eh. Remember, at one point of your life, na you are at the crossroad of going to hell. And going to heaven, Jesus died for you. But Christ showed His love for us in that while we were yet sinners, He died for us. That's how God showed His love. Hindi na niya hinintay na bigyan ka ng kondisyon na ikaw, may 10 kang dinuga. Oo. Bayaran mo muna yung 10 bago ka lumapit sa akin. Hindi po. Si Zacchaeus, pinatawad po ng Panginoong Hesus sa dami ng dinuga niya. Sa pangolekta ng buwis. Nangolekta na siya para sa Roman Empire, meron pa siyang kupit. Kaya galit na galit sa kanya, makababayan niya, ang tawag sa kanya, makapili. Mga millennials, di nyo alam to, mga Gen Z, makapili, nung panahon ng Hapon, yun yung mga Pilipinong nakasuot ng bayong. Tinuturo niya yung mga Japanese, ang tawag dito, yung mga lumalaban sa Hapon para may pahamak niya yung kapwa niya. Parang ganun si Zacchaeus. Pero hindi nag-demand si Jesus na, oy, baguhin mo muna ang iyong sarili. Pero nung dumating ang pag-ibig ng Diyos sa kanya, saka po siya nagbago. The kindness of God brings people to repentance. Kasama po itong karakteristik ng gentleness na nais po natin, mga kapatid, na magkaroon ng bunga sa ating buhay. Dahil tayo rin po ang magbe-benefit niyan. Tayo rin po magbe-benefit niyan. 3.2, gentleness puts an end to quarrels. Sabi po ng Bible, natutuldukan ng kahinahunan ang anumang away. Balikan po natin ang Proverbs 26 verse 20. For lack of food, the fire goes out, and where there is no whisperer, quarreling ceases. No? And in 21, as charcoal to hot embers and wood to fire, so is a quarrelsome man for kindling strife. Ano ibig sabihin ng pastora? Tagalugin natin. Namamatay ang apoy kung ubos na ang panggatong.
Natitigil ang away kung walang chismisan. So iwasan natin yung mga marites, ha? Lalo na yung mga marisol. Oo, yung mga sulsol, no? Huwag mo palalagpasin yan. O hindi mo yan deserve. Yan, ganon. Huwag yun, no? Verse 21, kung uling ang nagpapabaga at kahoy ang nagpapaliyab ng apoy, ang taong palaway naman ang nagpapasimula ng gulo. So wag po tayong maging palaaway, sapagkat ayaw po yan ng Bible. Hindi po karuwagan when you walk away from evil people. Alam niyo po, may chance po sa buhay ko na meron pong gumawa ng sobrang kasalbahihan sa akin. To the point na talagang pinabarangay ko at nakakuha po ako ng certificate to file. Di ko na po sasabihin sa inyo detalye. Pero actually, hanggang doon ko lang yon pinursu. Hindi po ako nagdemanda. Kasi para sa akin, alam nyo, it's a waste of time to pursue justice. Let God be the judge. Be naman tayo judge. Mga kapatid, isa lang ang buhay natin. Then sabi sa Bible, Psalms chapter 90, yung isang generation ng buhay natin, 70 years. 80 kung malakas tayo. So yung mga nakakakuha rito ng bonus na 100K, katulad ni dating Senator Enrile, talagang sobrang ano na yon, sobrang papasalamat na yon. Ang iksi lang ng buhay natin, are we going to waste our life demanding for what is right and forsaking everything? Kasi po, ang nakita ko sa mga taong galit, kinain sila ng galit nila to the point na nahawa yung pamilya nila, nakalimutan na rin nilang maging mabait sa asawa nila, sa mga anak nila, sa mga kamag-anak nila, sa mga tao na nagmamalasakit sa kanila. Yung mga nangangaral sa kanila na pabayaan mo na lang yan, sasabihin siya, bakit? Ikaw bang ginanon? Madali magsalita sa'yo kasi hindi ko naman ng ano. Diba? Gaganunin mo pa sila. Pag pinayuhan ka nila, and before you know it, tumanda ka na, and you became bitter. At wala kang na-accomplish sa buhay. Would you like that? Si Ambassador Beth, nung Friday, she was talking about leaving a legacy. Oo. Mag-iwan daw po tayo ng ang tawag dito ng imprint. Huwag tayo mag-iwan ng mancha sa ating buhay. Mag-iwan po tayo ng tawag dito legacy. So para pag nakita po yung buhay natin, people would want to come after us, no? People would want to say na ito yung babae, yung lalaki na gusto kong gayahin sa buhay ko. Alam niyo po, isang katangian ko ay napakagaling ko pong mag-observe. Ako po'y natututo by observation.